awit 108. Nahahanda ako ngayon, O Diyos. Ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O magsigising na nga kayo, mga lira at alpa. Tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan, Yahweh. Ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay aabot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal, at dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At ngayon naman po ay pangungunahan tayo ng ating praise and worship team sa ating pambungad na awitin, at susundan po ito ng ang panalangin ni Sister Merly Vidia. Yes, Lord. Hallelujah. Let's feel the presence of God, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I'll worship you. You will have
banal na Espiritu, banal na presensya po ng ating Panginoon sa mga oras na ito, O Diyos, upang tayo po may Kanyang samahan sa ating mga gagawin sa umagang ito, O God. Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na kataas-taasan, Diyos na patuloy ang pag-ibig sa bawat sa amin, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, at muli po kami iningatan, ginabayan, pinatnubayan sa nakaraang mga araw, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, kami po ay idinako mo sa lugar na ito upang muling makabahagi po ng iyong pagpapalang espiritual, O God. Amang mapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig, pagkalingat, pag-ingat sa bawat sa amin. Salamat po sa katagumpayan, salamat po, Ama, sa katatagan na pinagkakalob mo sa bawat sa amin, sa kabila po, Ama, ng mga dinaranas po ng bawat isa na mga kadiliman, O Diyos. Naroon po, God, yung padama mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. At kami po, Ama, ay patuloy na dumudulog sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Talastas mo, Panginoon, ang nilalaman ng ay mga puso't isipan. Kaya naman, Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo, Ama. Ano man, Ama, nakikita mo pa sa amin ng mga karumihan, kalikuan, kasalanan, patawarin mo po kayo, Panginoon, upang kami, Ama, ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong banal na paningin sa oras na ito, O Diyos. At amin pong idinudulog sa iyo, Ama, ang gawain mo sa umagang ito, at gandin po ang mga kapatiran na hindi po nakadalo at dadalo pa. Ingatan mo, Ama, ang bawat isa sa kailang paglalakbay hanggang sila'y makarating dito, O Diyos. At idinadalangin po din po namin ang mga kapatiran na hindi po makadalo dahilan po sa mga kadahilanan, O God. Lord, amin po amang idinudulog sa iyo, Panginoon, mga kapatid na ito. Lalo, Panginoon, yung mga kapatid na nasa panig ng karamdaman, O God. Amin po amang idinadalangin sa iyo, Panginoon, na hipuin mo, Panginoon, ang iyong maparangkamayan kala mga lupang katawan. Taglayin nawa nila, O Diyos, ang lubusang kagalingan na nagmumula sa iyo, Ama. Amang makapangyarihan sa lahat. Batid mo, Panginoon, kung sino ang mga kapatid namin na sa ngayon may dumaranas po ng mga karamdaman, O God. Alam po namin, Panginoon, kami po'y nagkakaisa na nananalig na nanampalataya na ikaw na aming Diyos na sinasamba, dinadalanginan at pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, Diyos na mapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, Diyos na manggagamot. Kaya alam po namin, Panginoon, at kung lolobin, Panginoon, siya po ang maigagaling ang aming kapatid na si Sister Joy, O Lord, amang mapangyarihan sa lahat. Mahabag ka nawa, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, ng katatagan ng kanyang buong sambahayan. Lord, amin po amang idinudulog sa iyo, Ama, ang mga gawain mo sa mga oras na ito. Lalo, Panginoon, yung mga manunugtog, ang aawit, naway maipadama po ng bawat sa amin ang aming pagpupuri sa iyo sa pamamagitan po ng mga awitin, O God. I-bless mo, Panginoon, ang mga awit at ang mga anak mo na ang presider, O God, at ang anak mo na magdadala ng iyong banal mensahe sa iyong banal na harapan. Pakapuspusan mo nga po, Ama, ng iyong banal espiritu upang ang iyong mga salita na kanyang dadalhin sa mga oras na ito ay maging mabiyaya po sa lahat ng makikinig at maging pagkain po ng aming mga espiritual. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus na mayroong pananalig at pananampalataya. Amen. Po sa ating lahat, good morning! Good morning po! Ayan, habang tayo po yung nagpupuri sa ating Panginoon, kamustahin po natin ang bawat isa. Sabihin po natin na, kapatid, nagagalak ako at narito ka. Yan, magkamayan po tayo habang sama-sama po tayo nagpupuri. Sama-sama! Praise Lord! Hallelujah! Amen!
Pasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Yes, Lord! Hallelujah! Bago po muna tayo magpatuloy sa ating pagpupuri, nais ko pong, sabi po sa Awit 8 verse 11, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, upang ako'y makalakad sa iyong katotohanan na pag-isahin ang aking puso na matakot sa iyong pangalan. Amen po ba? Amen! Ngayon naman po, dadako naman po tayo sa... Handa na po ba tayong umulan ng pagpapala? Amen! Amen! Uulan po ng kagalakan, kagalingan, kalakasan. Amen! Amen! Samahan niyo po, sama-sama po tayo magpuri. Umulan na naman mula sa langit ng kagalakan, unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan.
Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan po natin, kailanman po hindi niya tayo pinabayaan. Amen po ba? Amen. Kantahin po natin yung Heart of Worship. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus, O God. The music fade, the soul is stripped away, and you simply come, longing just to bring something does it, Lord, that the bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, in the lungs of fear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. King of endless world, no one could express how much you deserve. Show a weekend for all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and
praise you, Lord. You glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus, O Lord, hallelujah. Ikaw lamang pong aming Diyos, ikaw lamang pong aming tagapagligtas, Lord, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw lamang pong aming kinakapitan, Panginoon, sapagkat alam po namin, ituturo mo, Panginoon, kung ano pong dapat namin gawin, Lord. Ikaw po lamang ang aming sandigan, Lord, sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga pong napakabuti mo sa araw-araw na paggabay mo po sa amin, Panginoon. Patuloy ka pong manguna sa aming mga buhay, O Lord. Ikaw lamang po ang aming Diyos sa tagapagligtas, Lord. Hallelujah. We glorify your name, Lord. We all the praises and glory in Jesus' name we pray. Amen. Yan, patuloy po tayong nakatayo at sabay-sabay po natin basahin ang ating text for today na matatagpuan po sa Ezekiel 36, verse 22 hanggang 32. Ayan. Ezekiel. Pwede po ilagay po natin sa ating screen, big screen, para po sabay-sabay po nating basahin ito. Ayan. Sige po, sa Tagalog na lang po natin, sabayan niyo po ako para sabay-sabay po nating basahin. Ayan. Ang sabi po ay, kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinapasabi ko. Lahat ng ginawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Sabay-sabay po tayo. Ng mga bansa, makilala ng lahat na ako si Yahweh kung maipakita ko na sa kanila na ako ay banal. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Ayan, purihin po ang pagkabasa ng Panginoon. At pwede na po tayo maupo. At ngayon po ay palakpakan po natin ang Panginoon muli sa buhay ni Pastor Bert na siya po ang magdadala ng ating mensahe, yung ating pagkaing espiritual sa araw na ito. Namnamin po natin ito kasi alam ko tayong lahat ay masasarapan ito. Amen. Praise God. Kaya po, tawagin na po natin si Pastor Bert. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal sa Panginoon. God is good. All the time? Praise God. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo na tungkol sa ating pong tinatalakay na topic na teachable heart. Ito po yung napakagandang topic na ating pong ginawa kasi dito nagpapakita o inilalarawan ang buhay ng tao, dalawang klase lang. Teachable, saka unteachable. Kaya sa umagang ito mga kapatid, muli kong nais basahin yung pong verse 26 and 27 kasi ito po ang ating bibigyan ng punto sa pag-aaral natin ngayong umaga mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa bahaging ito ng kasulatan, bibigyan ko kayo ng bagong puso
bagong espiritu, ang masuwayon ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos at Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, galak na galak ang aming mga puso sapagkat binigyan po ninyo kami ng pagkakataon sa buhay na ito na muli naming alalahanin ang iyong kautusan. Na sinabi po ninyo, kayo ay magtatrabaho sa loob ng 6 na araw at pagdating ng ikapitong araw, magpapahinga kayo at sasamba kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na lahat ng inyong mga anak na nagmamahal sa iyo, na sumusunod sa iyong kalooban, ay narito sila, maging anak sa kanilang mga tahanan. Sapagkat kung paano mo kaming minahal, aming Amang Banal, nais din po naming ipadama sa iyo ang aming pagmamahal sa pamagitan ng pagsunod sa iyong kautusan na ipinututupad po ninyo sa lahat ng inyong mga anak upang kami at ang bawat isa ay lalo naming madama at maranasan kung gaano kayo kadakila sa buhay ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, O Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, mangusap po kayo sa bawat isa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So yung pong ating tinatalakay sa buwang ito at huling linggo ng buwan ng July, ay isa pong napakahalagang bahagi sa ating buhay. Kasi sa bahaging ito ng kasulatan ng ating pag-aaralan, dito ipinapakita ng Panginoon kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Sa panahon ni Ezekiel, ang mga Israelita na ang Diyos nakipagkasundo sa kanila, sumira sila sa kasunduan kasi hindi nila sinunod ang turo ng Diyos na nasa aklat ng kautusan. Kaya sa bahaging ito ng ating pag-aaralan ngayong umaga, so ang ating title, ito po yung tema ni Pastora noong linggo. Ang title natin, Teachable Heart is Gift of God. Tandaan natin sa verse 26, tingnan po ninyo. Sa verse 26, ang sabi diyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuhayan ninyong puso ay gagawin kong masunurin. So ibig sabihin, gift o kaloob ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili para masunod ang kanyang kalooban. So dito sa ating tema ay papaano ibinubukas ng Diyos ang pangunawa ng puso ng taong nais niyang turuan. Ito po yung ating tema, papaano ibinubukas ng Diyos ang pangunawa ng puso ng taong nais niyang turuan. So ang requirements ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, tandaan po natin, ang Diyos mayroon pong requirements na ipinatutupad sa mga tao na nais niyang turuan. Amen, mga kapatid? Kasi ang mamaya ipapakita po sa inyo kung paano ito kumikilos ang Panginoon. So dito sa bahaging ito, na alam na natin yung kahulugan ng Teachable Heart, na ipaliwanag na ni Pastor Amila, Sister Beron, At ngayon, ang bibigyan na lang natin ng punto, unang diin, ito yung text na ating binasa ngayong umaga. So, Roman number 1 na ating titingnan mga kapatid, ang sabi rito, ang layunin ng Diyos sa kanyang bayan, naturuan sila sa hinaharap na maging masunurin sa kautusan, sa kautusan niya. So dito, ipinipicture dito sa bahaging ito ng kasulatan na ang Diyos may plano sa hinaharap. Itong panahon nila, ipinapakita ng Panginoon yung kasamaan na ginawa ng kanyang bayan. Kaya ating titingnan una, dito sa pag-aaralan natin, ang kasalanan na ginawa ng kanyang bayan dahil sinuway nila ang turo ng Diyos na nasa kautusan. Ito yung tinatawag natin na unteachable heart.
Mga tao na tinuruan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kautusan, pero hindi nila sinunod. Kaya number 1, mga kapatid, na makikita natin, ayon sa verse 11, verse 16 hanggang 17, dito ipinapakita ng Panginoon yung kasamaan na ginawa nila sa Diyos. At ang Diyos, dahil sa kasamaan nila, nalapastangan ang kanyang kabanalan. Na yun po'y makikita natin sa verse 22 hanggang 23, nilapastangan ng aking bayan, ng aking pangalan, sa lugar na aking pinagtapunan sa kanila. Kaya sa bahaging ito ng kasulatan, mula sa verse 16 and 17, mga kapatid, isinasaysay ni Propeta Ezekiel sa kanilang panahon kung ano yung ginawa ng bayan ng Diyos sa harap ng Panginoon. Kaya ating titingnan sa verse 16 and 17, tingnan niyo mga kapatid. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito ang kanilang kasamaan. Kaya ang pamumuhay nila ay naging kasuklam-suklam sa akin. Verse 18, at dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot, sabi ng Panginoon. So ito, ang Israel, mga kapatid, sila yung bayang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang kautusan, ng tamang pagsamba, ng tamang paglilingkod, at ng tamang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Pero nung matupad na ng Diyos ang kanyang pangako, nakatira sila sa lupain na kanilang minana na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Nung namatay na ang mga leaders na nakakilala at namuno sa kanila, nag-iba ang takbo ng kanilang pamumuhay. At dito, sinaysay ni Ezekiel, na sabi po sa verse 18, tingnan ninyo, at dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko ang aking puot sa kanila. Alam mo naman natin yan, nasa Exodo, chapter 20, verse 4 and 5, ibinigay sa kanila ng Diyos ang kautusan na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan at huwag kayong papatay. Kasi binanggit dito nasa aklat ng nakipagkasundo sila sa Panginoon at sinabi ng Panginoon na ito yung mga ayaw kong gawin nyo, at ito naman ang mga gusto kong gawin nyo. Pero hindi nila ito ginawa. At ang sabi ng Panginoon, ako ay napuot sa kanila. Ito po yung nakakatakot Mamuhay ka na napupuot sa iyo ang Diyos. At paano mo malalaman na namumuhay ka na napupuot sa iyo ang Diyos? Malalaman lang natin yan sa salita ng Diyos, sa Bible. Ito bang klase ng aking pamumuhay? Natutuwa ba ang Diyos o hindi? Kaya napakahalaga ng teachable heart. Yung pusong handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Dito sa bahaging ito, hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, nagtampo ang Panginoon sa kanila, at ito nga sa ating Sunday School na pinag-aralan natin, ikinalat sila sa buong mundo. Pero picture po yon sa darating na gagawin ng Diyos, yung pagkalat na yan. So sa bahaging ito ng kasulatan, mga kapatid, hindi nila pinalaghan ang turo at ang utos ng Panginoon na kanilang tinanggap galing sa Panginoon. At ikalawa, yung kabanalan ng Diyos ay nalapastangan dahil sa kanilang kasamaan. Sa verse 20 and 21, dito isinasaysay ng Panginoon yung kanyang pagdaramdam. Alam ba yung kanyang pagdaramdam? Sister Bern, kasing kahulugan. Pagdaramdam. Pagtatampo. Yung pagtatampo ng Diyos o pagdaramdam ng Diyos sa kanyang bayan, ibinrote out ng Panginoon sa bahaging ito ng kasulatan para malaman nila. Malaman nila sa pamagitan ng mga propeta. Inihayag ito ni Ezekiel sa kanila. Ito yung sinasabi sa inyo ng Diyos. Nagtatampo ang Diyos sa inyo. Bakit? Kasi pinahiya ninyo siya sa gitna ng mga bansa na pinagtapunan ng Panginoon para sa inyo. Kaya tingnan niyo mga kapatid,
Sa verse 21, napapahala ako dahil sa banal kong pangalan na napahamak, na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinatapunan nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang pinasasabi ko, lahat na ginawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na nalagay na hamak sa lugar na pinagtapunan ko sa inyo. So dahil sa galit ng Diyos, itinapon sila, pero hindi nila pinarangalan ang Diyos. Para bang ganito, pag dumaraan ka sa mahigpit na pagsubok, katulad ng aming pinagdaraanan, ano ang gagawin mo? Magtatampo ka sa Panginoon? Lalayo ka sa Panginoon? Na sa tingin mo para sa iyong sarili, na para kang pinaparusahan? Ano? Sa Bible kasi, lahat ng mga anak ng Diyos tayo, ay daraan tayo sa pagsubok. Daraan tayo sa pagsubok. Isang halimbawa dyan, si Job. Si Noemi. Pansinin nyo, si Job, si Noemi, at marami pang mga nauna sa atin na sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nanatili sila sa Diyos. Dahil nanatili sila sa Diyos, sa bandang huli ng kanilang buhay, biniles sila ng Panginoon. At natupad yon katulad ng binanggit sa panalangin ni Pastor Jan. Kung ang aking salita ay mananatili sa inyo at kayo manatili sa akin, hingin ninyo ang bawat maibigan nyo, ibibigay sa inyo. So ibig sabihin, lahat ng pangako ng Diyos may kondisyon. Lahat ng pangako ng Diyos na binigay sa inyo, binigay sa akin, mayroong kondisyon. At ang kondisyon yan, manatili ka sa presensya ng Diyos. So sa bahaging yan, ay sinabi diyan, hindi pinalhagan ang turo ng Diyos sa kautusan. Tingnan nyo sa aklat ng Malakias chapter 3, verse 13 to 15. Tingnan nyo ang sinabi ng mga tao. Sa aklat ng Malakias, mayroon pong sinabi ang mga tao tungkol sa kanilang kasalanang nagawa nila sa Diyos. Malakias chapter 3, verse 13 and 15. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo. Masakit ang sinasabi nyo tungkol sa akin. Sinabi ni Yahweh. Ngunit tanong ninyo, ano ba ang sinasabi namin laban sa iyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang panalo, ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana pa ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Hindi ba't kung sino ang panalo, ang siya pang pinagpapala? Hindi lamang ang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila napaparusahan. Ito ang katayuan ng mga Israelita sa kanilang panahon. Kasi ang kanilang tinitingnan, material na bagay. Yung kautusan, hindi nila makita na ibinigay sa kanila. Bakit sila? Ang yayaman nila. At tayo, mahirap lang tayo. Ang problema sa kanila, kaya hindi sila umunlad dahil hindi sila naging tapat sa kautusan ng Diyos. Kaya, yung sumunod na talata, tingnan ninyo, diyan sa aklat ng Malakias, tingnan ninyo, may mga tao, verse 16, hanggang 17. Tingnan niyo mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon sa verse 16. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pansinin niyo pinapakinggan ninyo mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang kay Yahweh.
Ito yung mga tao na handang sumunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng kanyang may mga pinagdaraanan sa buhay. Ano? At ang tinutukoy diyan ng Panginoon, yung kanyang mga pinili na inihanda niya para masunod ang kanyang kalooban. So ito sa bahaging ito ng kasulatan, ito yung pinipicture ng mga tao na ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Ano? Ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Dahil ayaw nila sumunod sa utos ng Diyos, ang Diyos ay nalapastangan ang kanyang kabanalan at siya ay nagalit sa mga taong gumagawa at lumalabag sa utos ng Diyos. Pero sa ating titingnan, letter B, sa ikalawang bahagi ng ating titingnan mga kapatid, yung teachable heart. Mga pusong inihanda ng Diyos para kanyang turuan. Letter B po, tingnan ninyo. So nakita natin yung kasamaan. Kaya ang Diyos, nung makita itong kasamaan, sinabi niya kay Propeta Ezekiel, gagawa ako. Ang sabi niya doon sa ating binasa, lilikha ako ng panibagong tao na bibigyan ko ng kakayanan na masunod ang aking kautusan at magawa nila ang aking pinapagawa sa kanila. Doon po yon sa ating letter B. Ang bagong bayan ng Diyos na ang puso ay siya ang lumikha upang ang turo niya sa kautusan ay masunod. Sa verse 26, tingnan po ninyo mga kapatid. So ang Diyos mismo ang siyang lilikha ng bagong puso at bagong isip at bagong espiritu para masunod niya ang utos ng Diyos. Number 1, yung makalangit na pakikipagkasundo sa Diyos. Sa verse 26, tingnan nyo ang makalangit na pakikipagkasundo sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong masunurin. So doon sa nakita natin na unang ginawa ng mga tao, nakita ng Diyos na walang kakayanan ang tao na gumawa ng mabuti na ayon sa kalooban ng Diyos kasi nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasalanan. Take note mga kapatid, doon sa unang bahagi na ating tiningnan, kaya pala hindi magawa ng mga tao ang utos at kalooban ng Diyos kasi nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasalanan. So dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasalanan, hindi nila kayang gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at nang makita ito ng Diyos, ang sabi niya, diyan sa ating verse 26 na yan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Kaya doon po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 18, tingnan po ninyo, ito yung ginawa ng Diyos na tinupad niya ang sinabi niya sa aklat ng Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 18, tingnan nyo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa ating panahon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo, ang isang tao ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Verse 18. Pansinin nyo, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya ibig sabihin, sa bagong tipan, natupad ang sinabing ito na ang sinumang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ibig sabihin yan, bagong puso, bagong pag-iisip, at bagong espiritu. Kaloob ng Diyos yan sa atin. Sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya sa pagliligtas, wala tayong bahagi. Sa pagkilos ng Diyos, wala tayong bahagi. Nakakabahagi lang tayo, ang kailangan natin, sumunod lang. Kung pirmahin lang natin, ano ba pinapagawa ng Diyos? O ito, halimbawa, ang pinapagawa sa atin ng Diyos, ito madalas ko sinasabi mga kapatid, magtrabaho ka sa loob ng 6 na araw. Pagdating na 7 araw, magpahinga ka. Yun ang pinaka-basic principle ng buhay ng tao. So, paano mo masusunod nito? Sinabi ng Panginoon, 6 na araw, di 6 na araw. At pagdating na 7 araw, di punta ka.
Punta ka sa church. Ano? So, hindi mo alam, ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos binigay sa inyo, binigay sa akin. Ang sabi diyan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan ng Diyos. So una, si Apostol Pablo ang pinili. Pagkatapos piliin si Apostol Pablo, nangusap ang Diyos kay Pablo. At sinabi niya, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng bagay ay nagsilipan. Dito naganap yan sa aklat ni Ezekiel. At tandaan natin, may requirements ang Diyos. Ngayon po ay pasukan na. Di ba? Pasukan na ngayon. Pagpasok mo sa eskwela, ang unang-unang hahanapin sa iyo, ano Sister Beron? Ano ang unang hahanapin pag i-enroll mo ang anak mo? Ha? Birth certificate. Pag grade 1, ang anak mo, pasukan na. Pag grade 1 ha, bago ka pumasok sa grade 1, hahanapan ka ng birth certificate. Kasi pag wala kang birth certificate, ang tawag diyan, saling pusa ka lang. Tama ba, Sister Beron? Hindi ka officially registered as a estudyante ng paaralan. Kaya napakahalaga ng birth certificate. At yan ang kailangan natin sa langit. Take note ha, yung requirements of heavenly registration, yung requirements of heavenly registration, kailangan ang pangalan, bago katuruan ng Diyos, kasi ang Diyos may bilang sa mga estudyante na eh. So kailangan, ang pangalan mo nakatala sa aklat ng buhay. Kasi pag hindi nakatala sa aklat ng buhay ang pangalan mo, ang pagtuturo ng Diyos, hindi mo maintindihan. Bakit? Wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ang binibigyan ng Diyos ng kanyang opportunity na maunawaan ang kanyang salita ay ang mga taong nakatala sa langit ang pangalan. Kaya katulad din dito sa atin sa lupa. Kaya sinasabi ng Panginoon Sos sa John chapter 3, ang mga sinasabi ko sa inyo dito sa lupa na hindi nyo maintindihan, paano ko ipapaliwanag ang mga bagay na nasa langit? Kung ang mga bagay na dito sa lupa ay hindi nyo kayang paniwalaan, paano ninyo paniniwalaan ang mga bagay na sasabihin ko sa inyo sa langit? Tingnan nyo sa John chapter 3, mga kapatid. Kaya madali nating maunawaan ang mga bagay na nasa langit kasi ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo, nasa akin. So yun yung pong requirements. Yung heavenly requirements ng Diyos, dapat ang requirements ay nakaregistered ang pangalan mo sa langit. Kasi pag wala sa langit ang pangalan mo, kahit anong turo sa iyo ng Diyos, hindi mo siya maintindihan. Bakit? Saling pusa ka lang eh. Tignan niyo sa eskwela, pag ang bata saling pusa, anong attitude mayroon? Laro dito, laro doon. Magulo. Pagulo lang eh. Pero kapag ang isang bata, registered yan sa paaralan, kahit magulo, nakokontrol ng mga teacher. Punta natin yon, mga kapatid, para malinawan natin na sinasabi ng Panginoon, kung ang mga bagay dito sa lupa ay hindi nyo maintindihan. John chapter 3, verse 12 hanggang 13. Tingnan nyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung hindi ninyo pinaniwalaan ang mga bagay na sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano ninyo paniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Kung ang mga bagay dito sa mundo ay hindi nyo maunawaan, ay paano yung nasa langit na hindi nyo nakikita? Verse 13. Walang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So, ang pagdating ng Panginoon Diyos dito sa lupa, gumagamit siya ng mga ilustrasyon na panlangit para maunawaan natin kung anong mayroon sa langit. So, ang nakakaintindi lang talaga nito ay yung mga tao na pinili ng Diyos
Inihanda ng Diyos ang kanilang puso. Ano? Yung tinatawag na born from above. Yung na-born again ka. Kasi pag hindi ka na-born again, hindi ka naka-enroll sa langit. Take note mga kapatid, dahil hindi ka naka-enroll sa langit, hindi mo maiintindihan ang itinuturo sa iyo ng Diyos, katulad dun sa una nating pinag-aralan, ibinigay sa kanila ang kautusan ng Diyos, ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Ano ang kanilang ginawa? Nilabag nila ang utos ng Diyos, pumatay sila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, at gumawa sila ng kasamaan. Pero naroon ang utos ng Diyos, pero hindi nila kayang gawin. Kasi ang utos ng Diyos, mga kapatid, espiritu yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Espiritu yan. Ano? So yun po yung isang napakahalaga na mga taong tuturuan ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban, ay nagaganap lang ito kapag si Kristo Jesus ay tinanggap mo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Doon po nagsisimulang magturo ang Diyos. Kasi pag hindi ka na born again at hindi ka ipinanganak na muli, wala sa iyo ang mga katangian na mga requirements ng Diyos na dapat mong mamit. Ano? So yun po yung napakahalaga. Kaya ang sabi niyan, ano? Sa letter B, kinakailangang ipanganak ka ng muli ayon sa kalooban ng Diyos. Nabibigyan ko kayo ng bagong puso. So yung kapanganakan na sinabi ng Panginoon sa John chapter 3, malibang ipanganak na muli kayo, ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. Kasi ang mga pinaghaharian lang ng Diyos, yung mga taong nakaranas ng kapanganakang espiritual na sila'y tumanggap kay Kristo at ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa kanila upang maunawaan nila kung ano ang sasabihin ng Diyos at ituturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Kasi kaakibat, yung pong teachable heart, ay kaakibat nito yung pong paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Kung ang puso mo ay handang makinig at paturo sa salita ng Diyos, ito yung mga tao na inihanda ng Diyos sa bagong panahon na lalakaran nila na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Tingnan po ninyo sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Ito po yung naganap sa bawat isa sa atin. Sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Tingnan nyo mga kapatid, na sinabi ni Apostol Pablo. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang bagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng bagong buhay na pag-asa. Verse, napakalaki. Makakamit natin ang isang kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di na kumukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Kaya itong ating pinag-aaralan, mga kapatid, na ihanda ng Diyos para sa inyo, kasi ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi ito para dito sa mundo. Ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, preparasyon nito sa paglipat natin sa kabilang buhay. Kasi kung sabi niya, kung ang mga bagay dito sa mundong ito ay hindi nyo mapaniwalaan, paano paniniwalaan ninyo ang mga bagay na nasa langit na hindi nakikita? So yung pagdating ng Panginoon Jesus dito sa mundong ito, ipinaliwanag niya sa bawat isa na handang sumunod ang puso sa turo ng Panginoon para lalong tumatag at tumibay ang ating paglilingkod sa Panginoon. So ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Tingnan po ninyo ang pagbibigay ng Panginoon ng bagong espiritu. Sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Dito ipinakita ng Panginoon yung bagong espiritu na bigay niya sa bawat isa na tumanggap kay Kristo. Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Tingnan nyo. Subalit,
napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Verse 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So ibig sabihin niya, sabi niyo, binuhay na tayo. Ang ibig sabihin po, yung unang espiritong tinutukoy dito sa verse 26, yung pong spirit of relationship sa Diyos. Kasi namatay ang ating espiritu nung ang ating unang mga magulang na si Eva at Adan, na pinagbawalan sila ng Diyos, huwag mong kakanin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sa oras na kumain ka nito, mamamatay ka. Yung namatay na tinutukoy doon, yung spirit of relationship natin sa Diyos. Namatay. Kaya sinabi rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ano ito? Spirit of relationship. Dahil ngayon, sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, tayo binuhay namang muli kay Kristo Jesus. Yung pagbuhay na ito, na binigay sa atin ng Panginoong Sos, para ano? Para tayo makapag-communicate sa Diyos. At ang may gawa nito, ang Diyos mismo, na sinabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ano? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng bagay ay nagsilipas na. Narito sila ngayon, pawang naging mga bago. Ang Diyos ang may gawa nito. Dahil sa ating pakikipag-isa. So doon binago ng Diyos at binigay tayo ng spirit of relationship. Dahil may relasyon ka na sa Diyos, mayroon ka ng direct communication sa Diyos, ang Diyos ngayon magtuturo sa iyo. Verse 27. Tingnan nyo ang verse 27, mga kapatid. Sa verse 27, tingnan nyo. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Tingnan nyo mga kapatid. Yung espiritong tinukoy doon, mapansin nyo, small letter. Ang tinutukoy sa verse 27, big letter. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Ito yung espiritu ng Diyos. Ano? Upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So ang espiritu ng Diyos, nung tinanggap natin si Kristo, ito po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na pagharian ng Diyos. Kasi pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Sabihin mo yan sa katabi mo, kapatid, tandaan mo yan. Pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka pinaghaharian ng Diyos. So sa bahaging ito, ng verse 27, ay, ang sabi ron, ibibigyan ko kayo ng aking Espiritu. Para makalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Letter D, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Pansinin niyo yung salita ng Panginoon. Ang masuwayin ninyong puso, gagawin kong masunurin. Sa Luke chapter 1, verse 6, tingnan ninyo ang masuwayin ninyong puso, gagawin kong masunurin. Tingnan nyo sa Luke chapter 1, verse 6. Ito yung mga puso ng mga masuwayin, at ang sabi ng Panginoon, ang masuwayin yung puso, gagawin kong masunurin. Luke chapter 1, verse 6. Kapwa sila kalugod-lugod sa Panginoong Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Yan po si Zacarias at si Elizabeth. Ang sabi diyan, kapwa sila nakalulugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Sino ang kumikilo sa lahat ng ito? Pilipos chapter 2, verse 13. Tingnan niyo. Sa Pilipos chapter 2, verse 13, kapag ang utos ng Diyos ay isinasagawa mo, hindi mo alam, ang Diyos pala ang nagmamanifest sa buhay mo. Sa Pilipos chapter 2, verse 13. Hindi ko lang naitala, kapatid. Pakidagdag na lang. Pilipos chapter 2, verse 13. Tingnan niyo mga kapatid. Sa Pilipos chapter 2, verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin
upang ang inyong naisin at maisagawa ang kanyang kalooban. So ang nagsasagawa niyan, ang Espiritu ng Diyos. Dahil tinanggap mo ang desire ng puso mo, dahil pinaghaharian ka ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang desire ng puso mo, masunod mo ang utos ng Diyos. Ano? Kaya ako naniniwala, mga kapatid, na ang pagsunod sa utos ng Diyos, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay kailangan lang tayong pumaloob sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Yun yung madalas na sinasabi ni Pastor Ramila. Kailangan pumaloob tayo at sumunod tayo sa sinasabi ng Espiritu. Kasi pag nilabag mo ang gawa ng Espiritu Santo sa iyo, napipigati ang Espiritu Santo. Ephesians chapter 4, verse 20, verse 30. Ano? Kaya iwasan natin na malabag ang kalooban ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ano? At paano mo malalaman ng Espiritu Santo ang kumikilos sa iyo? Dapat alam natin yan, mga kapatid. Dapat malaman mo na ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa iyo. Ano? Dapat alam mo yan. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Tingnan niyo. Malalaman mo na ang ginagawa mo ay kalooban ng Espiritu. Tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Anak, paki-type na lang, hindi ko lang naisulat. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Diyan mo malalaman na ang Espiritu ang kumikilos sa iyo kasi ang sabi diyan, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na magpakitang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. So diyan mo malalaman na ito bang ginagawa ko ay gawa ng Espiritu. Malalaman mo yan kapag ang ginagawa mo ay sa ikabubuti ng lahat. Pagka kasi sa ikabubuti ng lahat, walang napipinsala at nagpupuri sa Diyos. Pero kung ang ginagawa mo ay nakakapinsala, dito lalabas na nadudungisan ang kabanalan ng Diyos. Katulad ng ating pinag-aralan kanina. Nilapastangan nila ako. Nadungisan ang aking kabanalan dahil hindi nila sinunod ang aking kautusan. Kaya sa galit ko, tinapon ko sila sa malayo, sabi ng Panginoon. Kasi mahirap mamuhay sa mundong ito na galit ang Diyos sa iyo. At paano mo malaman ang Diyos ay galit sa iyo? Ay, ayan. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na magpakitang nasa kanya ang Espiritu. Dapat ang ginagawa natin sa ikabubuti ng lahat. Kasi sa ikabubuti ng lahat, lahat ay magpupuri sa Diyos. Kasi ganito nung ako po'y nasa, young people pa ako, nasa Karuhatan pa ako nakatira. May dala ako, kasi every Sunday, umatin ako doon sa church sa Simbahang Kristiyano sa Kanumay. Every Sunday kasi, nakita nila, may dala akong Bible. Ngayon, may nakasalubong ako. Magsasabong. Sabi nung magsasabong sa akin. Kasi kilala nila ako eh. Kilala nila ako, sabi nung magsasabong sa akin, swerte! Sabi ko, bakit? Nakasalubong kita eh. Bakit? May dala kang Bible eh, sabi sa akin. Sa tingin ng mundo, swerte pala tayo. Tayong mga anak ng Diyos, mapalad. Yung salitang swerte kasi, mapalad. Sa ating mga anak ng Diyos, walang swerte. Ang sa atin, mapalad. Mapalad tayo. Akalain mo yung magsasabong. Kasalubong sabi ko, swerte ako. Kasi tinanong ko, bakit? Kasi nakasalubong kita. Sabi ko, naisip ko, purihin ang Panginoon. Tayo pala mga anak ng Diyos ay mapalad. Ano? So, kaya ang dating natin mga kapatid, pagpapala. Pagpapala sa lahat. Bakit? Kasi lahat ng mabubuting bagay ay nagaganap sa ating buhay sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kasi ang kabutihan na yan, bago pa man tayo isinilang sa mundong ito, inihanda na ng Diyos yan sa inyo. Sa akin. Tingnan mo ang Ephesians chapter 2, verse 10. Tingnan nyo mga kapatid. Kapatid, pakidagdag na lang, hindi ko lang naisulat. Ephesians chapter 2, verse 10. Naalala ko lang mga kapatid.
Kasi bago pa man tayo lumitaw sa mundong ito, inihanda na ng Diyos yan. Na yan talaga ang lalakaran natin. Pansinin nyo. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha, sa pamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin, pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya ang ibig sabihin niyan, hindi ka pa man lumilitaw sa mundong ito, inihanda na ng Diyos ang lalakaran mo. Nagagabayan ka ng Espiritu ng Diyos na magawa mo ang mabuti na plano na ng Diyos bago ka pa man lumitaw sa mundong ito. At yan mga kapatid, nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Nasa akin yan. Bakit? Plano at layunin ng Diyos yan sa buhay ng mga anak niya. At yan, mga kapatid, pinag-aaralan yan ha. Ang paggawa ng mabuti ay pinag-aaralan. Kasi pag hindi mo pinag-aralan ang paggawa ng mabuti, hindi mo maisa sa katuparan ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan yan. At sa papaanong pag-aaral, ang gagawin dyan, na nais ng Panginoon na ipakita sa atin. So ang pag-aaral dyan, number 2, ang pagtuturo ng Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo sa puso ng taong nananalig sa Kanya. Doon nga po sa verse 27. Ano? Sa verse 27, muli nating basahin mga kapatid. Ang sabi diyan ay, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod yung mabuti ang aking mga utos. So kailangan ang bawat isa, ang espiritu ng Diyos ay kailangan matanggap mo. Ano? Para magawa mo o magawa natin ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. At yan ay makikita natin doon sa John chapter 1, verse 12 to 13. Ngunit ang lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa John chapter 20, verse 22, nung tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ang gagawin sa iyo ng Panginoon, babautismohan ka sa Espiritu Santo. John chapter 20, verse 22. Pansinin niyo. Pagkatapos sila'y hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nung tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, pagkatapos mong tanggapin at ang response ng Panginoon, tingnan, ito yung response ng Panginoon eh. Pansinin yung response ng Panginoon. Pagkatapos sila'y hininghan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ano yung salitang hiningahan? Breath sa English. Ano yung salitang hininghan? Yun yung pagbibigay buhay. Spiritually. Yung salitang hiningahan, di ba sa English, yung nilikha ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. At ang sabi ron ay, at hiningahan ng Diyos ang tao, at ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay na tinawag niyang tao. Dito, espiritu ito eh. Yun yung nawala sa atin. Kaya nung tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, habang ikaw ay nananalangin, mga kapatid. Di ba sa ating pagtanggap sa Panginoon, ikaw ay nakayuko, nakapikit minsan ang mata mo, at ikaw ay nananalangin. Na minsan nakatayo ka, nakayuko ka, nakaluhod ka. Ano? Habang ginagawa mo yan, spiritually speaking, ang Panginoong Sos, sasabihin sa iyo, tanggapin mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Sa panahon yan, yun yung salitang spiritual baptism na sinasabi ni John. Ano? So, nung tinanggap mo yan, mapapansin mo, mag-iiba ang takbo ng isip mo. Amen po ba mga kapatid? Naging karanasan ba natin ito? Kasi ito, naging karanasan ko ito eh. Alam niyo, nung tinanggap ko si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay, 1980, May 1, doon po sa University Baptist Church sa Murayta.
Kaya May 1, Labor Day kasi yan walang pasok. Ngayon, ang church nag-conduct ng Young People Fellowship. Isa ako sa na-invite doon. So habang nag-aral muna kami, pinag-aralan muna na about salvation. Pagkatapos namin mag-aral about salvation, sino yung handang tumanggap sa Panginoon? Naunawaan ba ninyo yung ating pinag-aralan? Sabi niyo, opo, thank you po, Pastor. Kung naunawaan ninyo, sino yung handang tumanggap kay Kristo sa oras na ito? Taas po ang kamay. Taas ako. Lapit kayo rito. Lapit kami. Tapos yung pastor, nanalangin sa amin ng pagtanggap. Doon ko napansin na nag-iba ang aking pananaw sa buhay. Naging mahalaga sa akin ang Bible. Kasi yun ang tagubilin sa amin ng aming pastor Lagi niyong babasahin ang Bible. Kasi yan ang magtuturo sa inyo. So letter B, yung responsibilidad. So tinanggap natin ang Espiritu Santo. Kaya kailangan natin tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, Espiritu ito Tingnan nyo sa John chapter 6, verse 60 hanggang 63. Kailangan tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos kasi ang Espiritu ng Diyos ang magpapaunawa sa iyo sa mga salita ng Diyos na pag-aaralan mo. Sa John chapter 6, verse 60 and 63, tingnan niyo. Sabi ng Panginoon, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? 61. Alam ni Jesus ang nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? 62. Gaano pa kayang makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Kaya ang walang Espiritu ng Diyos, hindi talaga niya maunawaan ang itinuturo ng Diyos kasi pawang kahangalan lang ito sa kanila. Sinasabi po yan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Tingnan nyo sa 1 Corinthians. Chapter 2, verse 14. 14 ba? Pansinin nyo, sapag ang taong di pinananahanan ng Espiritu, ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay naunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya, sabi ng Panginoon sa mga alagad, kayo, iwanan ba ninyo ako? Kasi nung nagturo ang Panginoon, sabi niya, malibang kanin ninyo ang aking laman, inumin nyo ang aking dugo, hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Sabi ng mga tao, gagawin tayong cannibal nito. Anong klaseng turo ito? Kaya binasa natin doon, hindi lang mauna. Anong klaseng turo ito? Kaya sabi na, hindi, kalukuhan lang, alis na tayo. Umalis sila. Nung tinanong ng Panginoon mga alagad, kayo, alis din ba kayo? Kaya sa mga sumunod na talata, may sinabi si Pedro. Sa verse, 60, tingnan niyo sinabi ni Pedro. Sa John chapter 6, tingnan niyo sinabi ni Pedro. kasi itong mga taong ito ay pinili ng Diyos, kaya nanatili sa Panginoon. Ang sabi ni Pedro, sa verse 68. Pansinin niyo si Pedro. Verse 68.
hanggang 69. 68 and tingnan nyo. Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 69. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. Ano? So dito natin makita, ang nagsalita nito si Pedro. Alam naman natin, si Pedro yan ay pinili ng Diyos na mga pangunahing apostol, para ipahayag ng Diyos ang mensahe sa sangkatauhan sa pamagitan ng buhay ni Pedro. Kaya sabi niya, alam namin, nakatitiyak kami, na kayo ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ay di ba ganun ang ating pananampalataya sa Panginoong Sos? Na siya lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. So yun po yung napakahalaga na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo, sumasa akin, para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Letter B, yung tungkulin ng pusong handang matuto ng salita ng Diyos. Ito naman ang ating responsibilidad. Binigyan ka na ng tamang relasyon sa Diyos, okay na ang relasyon mo sa Diyos, ibinigay na ng Diyos ang kanyang Espiritu sa iyo o sa bawat isa sa atin, mayroon tayong gagawin na tungkulin na dapat nating gampanan. Sa Luke chapter 10, verse 20. Tingnan nyo ang Lucas chapter 10, verse 20. Kasi registered na tayo. Mga kapatid, ang pangalan ninyo, ang pangalan ko, registered sa langit. Kaya lahat tayo mga estudyante ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid, mga estudyante ng Diyos. Kasi ang pangalan nyo, ang pangalan ko, registered sa langit. Kaya lang, habang nandito tayo sa lupa, mayroong ipapagawa ang Diyos sa inyo at sa akin. Tingnan nyo. Ngunit magala kayo. Hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Yun ang napakaganda. Anumang himala na makikita ninyo sa mundong ito, kung ang kanilang pangalan ay hindi nakatala sa aklat ng buhay, lahat ng ginawa mong yan, baliwala. Pero ang sabi ng Panginoon, magala kayo, hindi dahil sa maraming espiritong napalayas nyo. Magala kayo, kasi ang inyong pangalan nakatala sa langit. So dahil nakatala ang pangalan natin sa langit, ngayon, ito yung tinatawag na teachable heart. Dito nag-uumpisang maging bukas ang ating puso sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang pinagagawa sa atin. Tingnan nyo, mga kapatid. Matthew chapter 11, verse 29 and 30. Tingnan nyo. Ito ang pinapagawa sa atin. Kasi tayong mananampalataya na tumanggap kay Kristo, na pagkatapos mong tumanggap, magdedekwadro ka na lang sa upuan. Hindi ganon. Maraming ipapagawa ang Diyos sa atin. Sa Matthew chapter 11, verse 29 and 30, tingnan po ninyo ang pinapagawa sa atin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Pansinin nyo, pasanin nyo ang aking pamatok. Ano itong pamatok na ito ng Diyos? Ano itong pamatok ng Diyos? Ang ilustrasyon niyan, sa probinsya, ang ilustrasyon niyan, yung yugo, yung kwan dito ng kalabaw, yun yung, tama ba, Pastor Kaloy? Yung yugo, ang tawag sa amin, yung pamatok na yan yugo. Tama ba, Pastor Jan? Yung pamatok, yun ini-illustrate yan, pamatok. At ang sabi niya, papasanin niyo ang pamatok. Anong pamatok ito? Na tinutukoy ng Panginoon, napasanin ninyo. Yung aral niya, yung kanyang pagtuturo. Kasi ang sabi niya, magaan ito Ang pamatok na binibigay ng sanlibutan sa atin, napakahirap. Parusa. Kaya dito, sabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga turo. Ang pamatok dito, mga kapatid, yung turo ng Panginoong Sos. Yun yung pamatok. Kaya, pasanin nyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga turo.
Yun yung pamatok na sinasabi rito. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. So yung pamatok na tinutukoy Diyos, yung turo ng Panginoong Hesus. Mahirap ang sundin ang utos ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Ibigin mo ang iyong kaaway. Mahirap ba yun? Ano? Ang sabi ng Panginoon, kung pinapapasan kayo ng isang sakong bigas ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro. Ano? Mahirap ba yun? Ito, walang makaimik ah. Ang sabi rito, hindi mahirap eh. Bakit? Teachable heart. Yung pusong natuturuan. Alam po yung mga pusong natuturuan, hindi mahirap sumunod yan. Hindi mahirap sumunod yan. At hindi mahirap turuan yan. Kasi yan tinatawag na teachable spirit. Ang mga teachable heart ay teachable spirit yan. Bakit? Yung mga taong pinagaharian ng Diyos. Hindi niya kinukontra ang salita ng Diyos. Kasi maroon ba, na pinipili ng sundin yung bahagi rito eh. Kontra ito sa akin, yun ang gawin ko. Hindi yan. Ito lang. Hindi ganun. Lahat ng sinasabi ng Diyos sa Bible, sundin mo. Sundin mo. Ano? So, yeah, ang sabi doon, matatagpuan ninyo ang aking kapahingahan. Kaya lahat tayo na nasa Panginoon, spiritually speaking, nakapagpahinga tayo sa piling ng Diyos. Sabi ni Pastor Jan, hayahay. Ano? Nakapagpahinga ka na sa piling ng Diyos. Kaya lang, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Habang tayo nandito sa mundong ito. Ano? Tingnan niyo ang pinapagawa ng Diyos sa atin. John chapter 5 verse 39. Tingnan niyo ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Sa John chapter 5 verse 39. Yan yung responsibilidad natin. Saka sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Ang pinapagawa ng Diyos. John chapter 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung trabaho natin, ano? Saliksikin mo ang kasulatan. Kasi ang Diyos, nagtuturo yan mula sa kanyang salita. Dito. Dito siya kukuha ng pagtuturo sa inyo. Kaya sinabi ng Panginoon, saliksikin ninyo. Kaya dito bawal ang tamad eh. Mga kapatid, walang Kristiyanong tamad. Amen ba mga kapatid? Walang Kristiyanong tamad. Kung mayroon man, umalis na dito. Bakit? Ay sinasabi ng Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan. Sapagkat ito ang nagpapatuto tungkol sa akin. Ganyan nagtuturo ang Diyos. Hindi ka tuturuan ng Diyos na gaganong ka lang. Titingala ka sa langit. Hindi ganon. Ano, baka may putang ka ng ibon eh. Nagtuturo ang Diyos, sinasabi na pa, saliksikin nyo ang kasulatan. Joshua chapter 1, verse 8 to 9. Tingnan niyo mga kapatid. Ano, memorize ito ng iba eh. Sa Joshua chapter 1, pansinin niyo mga kapatid. Chapter 1, verse 8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yon, ng kautusan. Bulay-bulayin yun, araw-gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasa doon. Sa gayon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Napakagandang pangako na. Yun yung ating gagawin. Ano? Sa harap ng Panginoon. Ano? Kaya, sa bahaging ito ng kasulatan, na ibinigay sa atin ng Diyos, habang ginagawa natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Letter C, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaunawa sa puso ng nananalig kay Kristo. John chapter 14, verse 26. Tingnan nyo, mga kapatid. Sa John chapter 14, verse 26. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, tingnan mo kung paano siya kikilos. John chapter 14, verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo,
na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, papaano ka tuturuan ng Espiritu Santo kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Ano ang ipapaalaala sa iyo ng Diyos? Ang ipapaalaala sa iyo, mga napanood mong teleserye, kung doon ka nakababad. Kasi ang iba, imbis na magbasa ng Bible, manonood ng teleserye. Doon sila nag-i-enjoy. Kaya pagdating ng mga trials, wala silang mahagilap na salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang nakaprogram ay ang mga bagay sa mundong ito. Hindi nakaprogram sa kanyang isip, sa kanyang puso, ang itinuro ng Diyos. Kaya sa atin ng mga mananampalataya, ang sabi diyan, sundin nyo ang sinasabi ng Espiritu. Nung nangungusap ang Panginoon, sabi niya, malibang kanin ninyo, inumin nyo ang aking dugo at ang aking katawan, ay wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya dito, pinapakita ng Panginoon, isa pa. Pag ginawa natin ito, dito po yung pag-unlad ng isang tao sa kanyang kalagayan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Sa 2 Peter, tingnan po ninyo ang 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Tingnan niyo mga kapatid. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ang sabi doon, magpatuloy kayong lumago sa pagkagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesus. Naalala niyo yung sermon ni Pastora nung nakaraang Sunday? Hindi ko pa gaano kilala ang Diyos. Kaya gusto ko pang magpatuloy na maglingkod sa Panginoon para makilala ko ang Diyos. Kasi habang ikaw ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang spiritual na paglago mo sa kaalaman, ang sabi diyan, lumalalim, lumalawak, at nagiging matibay. Yun talaga ang layunin at plano ng Diyos. Sa bawat isa na tinubos niya sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Calvary. Ito po yung challenge natin. Tingnan niyo ang ating challenge o hamon sa paglilingkod. Ang mga nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay, sila o tayo ang binigyan ng Diyos ng pusong handang sumunod sa kanyang kalooban. Sa Matthew chapter 13, verse 11. Verse 11 po yan, kapatid. Matthew chapter 13, verse 11. Tingnan nyo, mga kapatid. Nabanggit ko ito kanina. Tayo, ang sabi ng Panginoon, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatan, maunawaan, ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So sa inyo, sa akin, yung karapatang maunawaan, ang lahat ng ito, mga kapatid, natanggap na ninyo yan. Natanggap ko na. Ang gagawin lang natin, mag-aral. Tayo po ay tumayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin na kami, O Diyos, ay inibig mo ng gano'n na lamang. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat, aming Amang Banal, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagtuturo ninyo at pangunawa na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa puso at isip ng lahat ng iyong mga anak sapagkat ito ang kalooban mo sa amin na samantalang kami ay naglalakbay sa sanlibutan ito. Ang tagubilin po ninyo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito ang nagpapatunay tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Salamat po, aming Amang Banal,
sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin at sa araw na ito na kayo ay aming nasamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang nakalulugod sa iyong banal na paningin. Kaya naman, aming Amang Banal, amin pong hinihiling sa iyo. Sa araw na ito, mula sa mensahe na amin pong narinig, na ito, O Diyos, ay naging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, na samantalang kami ay gumaganap ng mga tungkuling ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Tulungan po ninyo kami na magawa namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin mula sa mga salita po ninyo sa mensaheng ito ngayong araw na ito. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong sambahayan, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na napakabuti, sagana sa kagandahang loob, nagpapatawad ng ating kasalanan, at dumirinig ng ating mga panalangin. Kaya aming Amang Banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagtuturo na iyong patuloy na pinalalakas ang loob ng lahat ng iyong mga anak, maging ang mga nakikinig o nanonood sa kanilang mga tahanan. Kaya mula sa kabuturan ng puso ng inyong mga anak, na kung papaano mong ipinadama sa bawat isa sa amin ang iyong pagmamahal, ay nais din po naming ipadama sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po mga kapatid. Magandang tanghali po mga kapatid. God bless.